Magandang hapon po. Welcome to ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan. We are on day 12 of the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona. Ako po si Veronica Baluit Jimenez. Magandang hapon. Ako naman po si Gio Tingson sa tulong ng isang pinaglakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, 15 local radio stations and cable network. At isama niyo na po ang aming live streaming sa www.angpaglilitis.ph. Narito po kami live sa Senado covering the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona. Mamaya po makapanyam natin si Dean Amado Valdez, and we will also have someone from the prosecution panel and from the defense panel para pag-usapan yung mga naging kaganapan last week. At kaninang umaga, nagkaroon ng caucus, Gio, patungkol dito sa kahilingan ng prosekusyon na ipasabina ang 2 bank accounts si Chief Justice Renato Corona. So mukhang makikita na nga natin yung desisyon na lalabas sa kanila at patuloy ang mga diskusyon, especially at inaasahan natin na darating po si Commissioner Kim Henares para sa cross-examination ng defense. Pero before all that discussion, let's go first dito sa ating kasamang si Charina. Charina? Patuloy tayong nakaantabay dito sa Senado para sa pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment case laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Pasado alas 11 ng umaga ay nagsidatingan ng mga senator judges at ngayon nakita nyo sa aking likuran ay magsisimula na magpapasok ng mga bisita mula sa publiko. Ngayong araw ang day 12 ng impeachment trial at nitong nakaraning nga ay sumentro ang pagdinig tungkol sa Statement of Asset, Liabilities and Net Worth ni CJ Corona. Dito malinaw na inilahad ng prosecution ang paglabag ng punong maestrado kaugnay sa SALN nito. Ito daw ay nagpapatunay ng isang highest form ng betrayal of public trust. Ito ay ayon kay Cavite 2nd District Representative Elpidio Barzaga ng prosecution. Nitong nakarang linggo din ay nakita natin sa kauna-unang pagkakataon ang pakikiisa ni Senator Loren Legarda na nagmula pa sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon din ay nakita nating nagsalita si Senator Lito Lapid at nasasaksihan natin itong nakarang linggo ang pagbisita ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na humanga umano sa pagiging impartial ni Senate President Juan Ponce Enrile. Ngayong araw sa pagdinig malalaman na natin ang desisyon o magiging desisyon ng impeachment court sa hinggil sa hingiling ng prosecution na ipasabina ang ilang bank officials tungkol sa ilang bank accounts ng punong mahistrado pero nananatili pa rin ang posisyon ng depensa ukol dito na inuungkat lamang daw ng prosecution ng usapin ukol sa ill-gotten wealth ng punong maestrado na una ng kinansela na impeachment court. Ngayong araw din inaasahan natin ang pagtayong muli bilang testigo ni BIR Commissioner Kim Henares upang tumestigo muli o dumaan sa cross-examination naman ng depensa ukol sa mga dokumentong inilahad nito, partikular na ang income tax return ng punong maestrado. At yan muna ang pinakuling detalye dito sa labas ng Senado. Balik tayo sa studio with Nikki and J.O. Maraming salamat, Sharina. Puntahan naman natin ang highlights ng impeachment trial. Narito po si Veronica Baluit Jimenez. Sapat na ba na makonvict si Chief Justice Renato Corona kung mayroon siya mga properties na hindi na isama sa kanyang SALN? Ito at mga grounds for impeachment ang tinalakay sa ika-11 araw ng impeachment trial ng punong hukom. Naging issue din ang paglalabas sa media ng mga ebidensya bago pa man maipresenta ito sa impeachment court. Nagsimula ang paglilitis sa cross-examination ng Deputy Register of Deeds ng Quezon City na si Carlo Alcantara. Ipinakita ng testigo ang dokumento na nagsasaad na may real estate mortgage o pagkakautang na 12 milyong piso sa Bank of the Philippine Islands ang ari-arian sa Quezon City ni Carla Corona Castillo. Minarkahan din ang ilang pang-property umano ng mga Corona sa Ayala Heights Subdivision na may selling price na 8 milyong piso. La Vista na nagkakahalaga ng 21,600,000 pesos, Saviorville Subdivision at Burgundy Condominium Tower. Ayon naman sa Marikina Register of Deeds, walang record of sale sa alinman sa 7 properties umano ng mga Corona doon. Subalit pinamarkahan naman ng defense lawyer ang 7 dokumento tungkol sa mga nabentang property sa Marikina na nagpapakita umano na hindi na ang mag-asawang Corona ang may-ari ng mga ito. That these properties covered by the 7 titles have already been sold. As per record, sir, there is no record of any sale for that matter, sir. Hiniling naman ni Senator Alan Peter Cayetano na klaruhin kung ano ba dapat na halaga ang ilalagay sa SALN.
Yung bang sa deed of sale, zonal value o assessed value. But although the distinguished defense counsel has actually stated that the SALN should contain the acquisition cost, the assessed value, and the current fair market value in the SALNs of the Chief Justice, which happen to be a common exhibit of both the prosecution and defense, the column pertaining to acquisition costs as well as the improvements are blank. Basehan daw ng reklamong di pagsasama ng mga ari-arian sa SALN ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Under the Constitution, Your Honor, the Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines is required to file a statement of assets, liabilities, and net worth. And also, when the highest official in the judiciary should not declare accurately and truthfully and should intentionally left some blanks open insofar as acquisition cost is concerned, then we think that that would be the highest form of betrayal of public trust. Ayon kay Defense Counsel Serafin Cuevas, walang penalty sa hindi pagsasama ng ilang ari-arian sa SALN kung hindi naman ito sinasadya. If it is not malicious, it was not intentional, and the committee determines that it is so, no criminal nor any administrative liability. Isang memorandum ang ipinasumiti sa magkabilang panig para mabigyang resolusyon ang kwestiyon ukol dito. Lumabas din ang kwestiyon kung bakit 1990 pa naibenta ang ilang properties na ito, subalit hanggang ngayon ay hindi pa naililipat sa pangalan ng mga bumili. Humingi din ng memorandum si Senator Chis Escudero patungkol sa ilang issue. Kapag ka in-execute yung deed of sale, dapat nilagay na sa SALN. Sabi ng depensa kahapon, kapag ka tinurn over at tinanggap na, dun dapat ilagay sa SALN. Kapag ka in-execute yung deed of sale, dapat nilagay na sa SALN. Sabi ng depensa kahapon, kapag ka tinurn over at tinanggap na, dun dapat ilagay sa SALN. Ngayon po kasi lumalabas, yung titulo nasa pangalan pa ni Chief Justice Corona, pero may deed of sale na. If, may I ask the prosecutor, if it is proven that indeed there is a deed of sale, kung napatunayan ho ng depensa yan pagdating ng turno nila, pero yung titulo nakapangalan pa po sa kanya, ayon sa inyo kahapon, kapag may deed of sale, kahit wala pang titulo, dapat ideklara na. Binibilang pa rin po ba ninyo ito? Kung sakasakali mapatunayan niya, bibilangin pa po ba ninyo ito kung may deed of sale na nga, bagaman, hindi pa rehistrado, kailangan ba nakalagay din po sa SALN ngayon? Well, that is a matter of defense and appreciation on the part of the impeachment court. Nais nang malaman ni Escudero kung anong level ng krimen ang impeachable. Kung mahigit 1 milyon yung na-miss niyang hindi dineklara, does that make it impeachable? Kinwestiyon naman ng mga senador kung bakit nagkakaiba ang bilang ng mga properties di umano ng mga Corona na ipinipresenta sa paglilitis at sa media. It is unfair to the senator judges to be accused of 45 yan. Ano ba naman kayo? Ganyan pa rin ang desisyon ninyo. Yung pinapresenta pa lang pala ninyo ay 21. Do I take it you will not even reach 45? We will not reach 45. And we just want to put on the record, Your Honor, that the 45 did not come from the prosecution. It was a letter. Order. Sino po ang naglabas sa media nung alleged 45 properties ni Chief Justice Corona? Hindi po kami ang naglabas sa media. I think it was few days before the start of the trial. Yes. In January, that we filed a request for the issuance of subpoena ad testificandum and duces tecum with respect to the documents, and we attached the letter coming from the LRA. So you are now admitting that you, yourself, released it to the media? We did not release it to the media, Your Honor. We filed it with the impeachment tribunal. Pangatlong testigo si Greg Gregonia ng Burgundy Realty. Ang Burgundy Condominium Unit ay binili umano noong 2003 ng mga Corona. Ito daw ay nagkakahalaga ng 3.4 million pesos at may parking slot na 450,000 pesos. Sinabi ng prosekusyon na under-declared daw ang naturang